Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawa po muli ako ng mga running tips and advice dito sa channel dahil marami po yung mga nagko-comment sa akin dun sa mga lumang videos natin at nakakataba po ng puso na hanggang ngayon may nakaka-appreciate pa rin ng mga ganong content. So yun, sabi ko nakakamiss din namang gumawa ng mga ganitong klaseng content para makapag-share sa inyo ng mga konting knowledge ko na natutunan ko dito sa ating pagtakbo. So kaya yun ngayon, unti-unti natin ibabalik yung mga ganitong klaseng content. So sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin is all about breathing. So ito yung pangkaraniwan na tinatanong ng mga newbie runner. Kahit naman po yung ibang mga runner natin na may alam na sa running. So still ito yung tanong, lalong-lalo na pag sa race na, paano ka magiging efficient na runner? Paano mo magagamit yung mga breathing technique sa training natin. So yun yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon. So una sa lahat, bakit nga ba sa umpisa pa lang ng takbo, kahit easy pace yan, pakiramdam natin, mabigat na yung legs natin. So ang simpleng paliwanag dyan, dahil po yung porsyento ng dugo na nasa legs natin ay nililipat po unti-unti ng body natin para ma-maintain yung paghinga natin, lalong-lalo na pag sobrang hingal ka na agad kahit easy pace pa. Kaya doon po papasok yung tamang breathing pattern or breathing technique. So isa sa mga common na tanong, saan ka nga ba kumukuha ng hangin? So dalawang klase yan. Pwede dito sa chest or yung chest breathing and diaphragm. So paano malalaman kung saan ka kumukuha ng hangin? Pangkaraniwan tayo, malalaman natin yan pag hinawakan natin yung dibdib natin. Isang kamay, so yung isang kamay naman sa diaphragm. Kung saan yung gumagalaw na kamay, doon ka kumukuha ng hangin. Pangkaraniwan, kumukuha tayo ng hangin pag mga pangkaraniwang trabaho natin sa chest lang. Pag sa chest tayo kumukuha ng hangin, mas kokonti yung kinukuha nating hangin at mas kokonti yung isusupply natin na hangin sa lungs natin. Dahil konti lang naman yung effort. While pag mas intense na yung effort na ginagawa natin, mas tamang kumuha tayo ng hangin sa diaphragm. Bakit? Kasi mas malaki yung diaphragm natin. At kayang-kaya mag-expand nito at kayang-kaya nitong mag-store ng mas maraming hangin papunta sa lungs. And then, pupunta siya sa blood natin. At yun yung nakakatulong sa body natin, sa mga muscle natin, yung blood oxygen natin na tinatawag. So, isa sa mga tanong pa, pag tumatakbo ka, saan ka ba dapat huminga? So, nose breathing or nasal breathing at mouth breathing. So, ang paliwanag po dyan, pag mga easy pace, recovery, o yun, pwede po tayong kumuha ng hangin through nose. So, ako po, nakakatulong po talaga yung nose breathing, as in, ilong na ilong lang po. O lalong-lalo na pag sa mga easy pace na mayroon akong gustong ma-hit na target pace at a certain heart rate. Kunwari po, ako for example, 143 beats per minute ang aking maximum na heart rate sa zone 2. So, pag gusto ko na ma-maintain yung 143, so, nagne-nasal breathing po talaga ako. Dahil, mas controlled po yun. Dahil, syempre, pag nakasarado yung bibig mo at puro ka sa nose humihinga at nag-exhale, mas mahirapan ka. So, mas controlled yun. Pero at the same time, nakakatulong po yun. Dahil pag sinubukan nyo na puro nose naman ang ginamit natin, aramdam mo yung passage ng hangin mo parang mas lumuluwag siya. Although sa umpisa medyo kakaiba yung feeling, pero pag naasanayan mo, magagamayan mo rin yung nasal breathing. So, sunod naman, mouth breathing. Pag sinabing mouth breathing, hindi naman necessary sa mouth ka lang humihinga. So, combination na yan ng nose and then mouth. So, ito ginagamit natin pag medyo mabigat yung mga training load, gaya ng tempo, o intervals, and lalong-lalo na sa race day natin. Bakit kailangan natin huminga ng sa nose at sa mouth? So, pangkaraniwan yan, makikita mo yung mga picture natin or sa race, lalong-lalo na yung mga elite, makikita mo mga naaangasal talaga sila. So, sabihin na natin na pangit yung itsura. Dahil ako, na-experience ko na rin yan, papangit ng mga picture ko pag naanganga ako. Pero dahil po mas maraming hangin na pumasok sa lungs natin or sa body natin, talaga pong mas nakakatulong yung ganong klase. So, mas marami ka talagang may papasok na hangin doon. Pero still, dapat yon is in rhythm. Dahil meron talagang pagkakataon na dapat gamitin natin yung rhythm or yung nakasanayan natin na paghinga during sa fast paces. So, dito naman papasok yung tinatawag na breathing pattern. So, ano ba yung mga pangkaraniwang breathing pattern? So, siguro yung iba sa inyo nadinig na yung 3:2 breathing pattern. So, ano nga ba yung 3:2 breathing pattern? Ang 3:2 breathing pattern, magagamit natin to pangkaraniwan sa mga easy pace natin na pagtakbo. So, mga recovery run. So, yung 3 and 2 breathing pattern, ang ibig sabihin po nun, mag-i-inhale ka sa
sa bilang ng 3. Tapos mag-exhale ka sa bilang ng 2. So bakit natin kailangan gawin pa yun? Magbibilang ka habang tumatakbo. So dahil po, yung impact ng body natin pag tumatakbo is 2 or 3 times na mas mabigat. Siyempre dahil sa gravity. So lalong-lalo na po pag sa mga napansin natin sa mga hill section. So siyempre mas matagtag. So isa po yun sa nagkokos ng side stitch. Kaya po add number yung 1, 2, 3 and then 1, 2. Kasi po, yung po yung steps natin. Kunwari, 1 is yung kanan and then susunod yung kaliwa and then kanan uling paa. Sa release naman, so kaliwa and yung kanan. So nagsasalit po yung paa natin habang tumatakbo. So bakit nga pa mahalaga yun? So yun nga, sabi ko, dahil natatagtag yung body natin, natatagtag yung mga body organs natin sa abdomen. So pag natagtag yun, nagkakaroon ng side stitch. Dahil po sa pag-exhale natin, doon nagkakaroon ng konting pag-relax yung abdomen natin sa umpisa ng exhale. So nangyayari, pag natapat na laging yung kanang paa mo, yung matatapat na doon sa exhale, kaya po 3:2, para, dahil uneven nga siya, para mangyayari salit yung magiging release or salit pagkakaroon ng impact doon sa kanan or kaliwang paa mo. So kaya mas tama na gumamit tayo ng breathing pattern. Paano nga ba natin maaaral yung 3:2 na breathing pattern? So una sa lahat, pwede naman natin yung gamitin. So while walking lang muna. So practicein muna natin while walking. 1, 2, 3. So 1, 2, exhale, ganun lang. Hanggang sa unti-unti, pwede naman natin itong sanayin na pag sa easy jog natin. So 1, 2, 3, and then 1, 2. So ako, ginagawa ko itong paghinga nito is parang ganito. 3. So isang hinga ulit sa pangalawang bilang, at yung pinakamalalim na hinga, yun yung ikatlong bilang. So mas nakakatulong yun sa akin dahil mas nakokontrol ko yung breathing at the same time, mas nabibilang ko. And then sa exhale naman, ganun din. 1, 2, ganun. So yun, pag ginawa mo yung ganun kalalim na paghinga, sigurado na sa diaphragm ka na kumukuha ng paghinga. So yun nga, syempre practice lang naman, and then eventually hindi mo na napapansin, nagiging normal na siya, na yun na yung nagiging breathing pattern mo, lalong-lalo na sa slower pace. So magagamit mo ba siya sa fastest pace, sa mga mabilis na pacing? Definitely hindi. So doon naman papasok yung 2:2, so 2 and 2. So ibig sabihin nun, dalawang inhale and then dalawang count ng exhale naman. Yun yung ginagamit na natin sa pangkaraniwan sa speed intervals saka sa mga tempo session natin. While pag naman mga talagang race day na, wala na po yun. Talagang combination na yun ng paghihinga ng mouth and then ng nose natin. So yun, sabi ko nga sa inyo, pinapractice yun. So magkakaiba ang bawat runner kung paano nasana yung body nila dun sa rhythm ng paghinga, dun sa talagang mabibilis na pacing na. Napapansin nyo, pag kumuha ka ng hangin mula sa diaphragm, so nag-expand yung core mo, tumiti ka siya. Yun, talagang pag maganda yung core mo, so mas marami kang makukuhang hangin through diaphragm. So yun, sa tingin ko na-explain ko naman na yun yung mga bagay na patungkol sa breathing natin while running. So siguro talagang practice lang talaga, lahat naman ng bagay ay napapractice natin, and then eventually mag-a-adapt din yung body natin. So nagustuhan nyo po yung ganitong klaseng content video natin, paki-like nyo po yung video, mag-comment po kung may additional question pa po tayo, and then paki-share nyo po yung mga video natin sa ibang running friends natin para makatulong pa po tayo sa iba. Muli po, maraming po salamat sa inyo lahat. God bless po.